Okay, mapagpalang araw po. Happy Lord's Day po sa lahat ng manunood, magiginig ng video ito. Nasa tahanan tayo ni Nanay Tali. Isa po siyang senior citizen at ayan, nakaiga. Kasi po, may problema po yung kanyang balakang. Pero malakas pa po siya, kahit na nakaiga siya. Yan, si Nanay Tali po, senior citizen, di 80 plus na po. Kung gusto nyo siyang 84, kung gusto nyo dalawin dito lang po sa barangay 104 ng Tondo, Manila. Ang pagpunta natin sa kanya, pagbisita natin, upang dalan siya ng salita ng Diyos mula sa Biblia, apoymen ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, yung pagdadala ng salita ng Diyos sa tao, hindi po gawa ko ito. Utos ito mula sa Diyos sa Biblia. Pag totoo kang Kristiyano, kaibigan, ipatutuo mo ang salita ng Diyos sa Biblia. Kasi yun ang gampanin ng isang tunay na Kristiyano. Yung iba nga, hindi Kristiyano, marites sila. Di ba? Pinakikinggan sila, marites. Gaano pa kaya pakinggan mo yung salita ng Diyos? Hindi mapapala ka ron. Bakit? Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Pero bago tayo papalawot sa pag-aaral, tayo muna ilalapit sa Diyos upang hingin ang kanyang tulong at patnubay upang siya gumabay po sa bawat isa sa atin. Amen. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat ng salita. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't damdamin ng bawat manonood ng video ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo pong mga tao, nabubuhay tayo araw-araw. Ang tanong, nabubuhay ka ba sa salita ng Diyos araw-araw, kaibigan? Amen. Kasi po, baka hindi nyo po alam ito. Sasabihin ko sa inyo. Mismo po ang nagsabi ang ating Panginoong Yesu-Kristo na tayo pong mga tao, habang tayo umihinga, habang tayo po'y malakas, kung ano man ang ating kalagayan sa buhay, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ano man ang estado natin sa buhay, kayo manggi ka man, maputi ka, anong lahi ka man, ito ang turo at aral ng Panginoong Yesus. Ganito po ang mababasa. Sumagot si Jesus. Si Jesus po ang kanyang sagot. Itong sagot ito, kasi po yung pagkakataon na ito, siya po ay nagfasting ng 40 dias. Sipin niyo po, hindi kumakain si Jesus araw at gabi. Ang ginagawa niya po, manalangin lang. 40 dias. Sa kanyang kalagayan, naturalmente po, nakakaranas siya ng gutom at pagkahuwaw. Kasi po, nasa kalagayan tao siya. Kaya sabi ni Satanas, Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. May dalang bato si Satanas. Bakit pinagagawang tinapay ni Satanas ang mga bato na dala niya? Kasi po, nagfasting nga po ng 40 dias ang ating Panginoong Yesus. Kaya, yan ang panunukso ng dyablo. Ano naman ang sagot ni Jesus kay dyablo? Ito po, basahin ko. Ngunit sumagot si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Hindi lamang. Andun yung salitang lamang. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya ang tanong nabubuhay po ba kayo sa salita ng Diyos araw-araw?
At kung hindi, edi malnourished kayo. Malnourished kayo. Kasi yung mahalaga, hindi nyo ginagawa. Yung spiritual, yung salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang aking salita ay Espiritu. Sa 1:63, ganito po ang nakasulat. Ang sabi ni Jesus, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Sabi na po ang pastor. Sige po, God bless sister. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Ang aking salita ay Espiritu at nagbibigay buhay. Life giver. Pero hindi lang po tayo dapat mabuhay sa pagkain. Dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi po, nature na po natin, pag kumalap po yung tiyan natin, ibig sabihin, kailangan kumain tayo. Kasi gutom na tayo. Di po ba gano'n? Amen. Mapatao man, mapahayop man. Pareho ang nature. Kumain, tumae, matulog. Pero iba ang tao. Meron siyang spirituality. Meron siyang isang katawan na hindi natin nakikita. Amen. Ito yung katawan panluhod niya, kaibigan. Kagaya na sinasabi ni Juan. Dito po sa 3 Juan, ganito naman ang nakasulat. Ang sabi ni Juan, sa 3 Juan, verse 1, mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2, mahal kong kaibigan, idinadalang kung ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan Amen. at malusog na katawan, Amen. tulad ng iyong buhay espiritual. Meron tayong buhay espiritual, kaibigan. Anong kailangan yan? Yung salita ng Diyos araw-araw. Amen. Paano? Panalangin, magpasalamat. Salamat po. Bago ka matulog sa gabi, kaibigan, pasalamatan mo ang Diyos at nakalipas po yung maghapon na walang nangyari sa buhay ninyong pamilya. Pagkagising ng umaga, pasalamatan mo na naman ang Diyos. Bakit binigyan ka ng buhay ng panibago na naman? Amen. Yan ang salita ng Diyos. Utos yan. O tignan natin kung hindi po ba utos. Nakasulat sa Biblia yan eh. Sa unang Thessalonica chapter 5. Ganito po ang nakalagay. Sabi ni Pablo, maggalak kayong lagi, 17, palagi kayong manalangin, 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Kalooban pala ng Diyos, kaibigan. Ang mapagpasalamat tayo sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Amen. Yan ang buhay spiritual. Pag hindi mo nagagawa yan, malnourished ka, kaibigan. Kumakain ka araw-araw, binubusog mo ang iyong katawan physical. Pero pagdating sa iyong spiritual, wala, empty ka. Empty. Ibig sabihin, walang laman. Tatandaan niyo po yan. Tayong mga tao na bubuhay sa ibabaw ng lupa, sabi ko nga po, ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang lahi mo, maputi ka man, kayo manggi ka man, o itim ka man, mayaman ka man, o mahirap ka pa sa daga. Dapat, ugali nating mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw Amen. sa pamagitan ng panalangin. Amen. Pagkatapos sasabi nyo, ang tagal ko na nanalangin, hindi naman binibigay ng Diyos ang inihiling ko. Sinong maniniwala sa'yo, kaibigan? Hindi ka pa nga, o yung angin, hiningi mo sa Diyos ang angin?
Hindi. Pero bakit binibigyan ka ng hangin ng Diyos na walang bayad? Dapat yan, pasalamatan mo. Salamat, Panginoon, sa libreng hangin na bigay mo. Ako pinasasalamatan ko ang Diyos. Kaya umulan, hindi umulan. Nasabi ko sa Diyos, salamat po sa bigay mo magandang panahon. Amen. Opo. Ugalitin natin magpasalamat, kaibigan. Kaya tayo habang nabubuhay tayo sa araw-araw, sabi ng Panginoong Yesus, hindi lang nabubuhay sa tinapay o pagkain ng tao, kundi mabuhay ang tao sa salita ng Diyos. Araw-araw kasi ginamit yung salitang pagkain. Ano ba yung pagkain? Araw-araw po yun. Mula umaga, merienda, tanghalian, merienda, apunan, meron ka pa ng midnight snack. Matutulog ka na lang sa gabi. Ng ating gabi, kakain ka pa. Oh. Kaya, ugaliin po natin mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw Amen. sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi po, pag hindi kayo nagpapasalamat, kasalanan po sa Diyos. Kasalanan. Utos na magpasalamat sa alam nakalagay. Magalak kayong lagi, manalangin kayong lagi, magpasalamat kayong lagi Amen. sa Diyos sapagkat ito ang kanyang kalooban para sa inyo. Kalooban pala ng Diyos. Ang pasalamatan siya. Wag hindi mo siya pinasalamatan. Nagkasala ka. Bawa, natulog ka sa gabi, hindi ka naman nanalangin sa Diyos, hindi mo man pinasalamatan ng Diyos, basta ka na lang naiga, nakatulog ka. Pagdating ng umaga, ginising ka ng Diyos. Paggising mo sa umaga, wala ka man pasalamat sa Diyos. Dapat po, ugaliin natin ang magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Tapos gusto mo, pagpalain ka ng Diyos ng saganang-sagana ng pagpapala. Bagamat ang Diyos nagpapala talaga. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi ka pa nagsasalita Ganito po nakasulat sa San Mateo 6. Basahin ko Ang sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo, hindi pa tayo nagsasalita, alam na ng Diyos ang kailangan ng bawat tao. Siyempre, kaya alam niya kasi Diyos ang lumikha sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos, kaya alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Nakalagay dito. Anong nakalagay? Ang sabi niya, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa kayo o bago pa ninyo ito ingin sa Kanya. Hindi. Ang tao, di pa nagpasalamat, humihingi na sa Diyos. Bago po kayo humingi sa Diyos, pasalamatan muna ninyo siya. Kung marunong kayong kumanta, hawitin po ninyo ang Diyos, mga papuring hawit patungkol sa Diyos. Mga praising song na kapag bibigay ka sa kalwalatian niya sa pamagitan ng iyong kanta kaibigan. Amen. Dapat po ganyan tayo mga tao. Matuto tayo. Yan ang purpose ng bakit meron tayong pagpunta sa mga bahay, kung tawagin home Bible study, kumisan street Bible study, kumisan sa eskwela, sa opisina, sa ospital. Lagi natin binabanggit ang salita ng Diyos. Amen. Bakit? Kailangan natin yan, kaibigan. Kasi dalawa ang ating kalagayan sa buhay. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Amen. Kaya dapat ugaliin po natin. Huwag tayong maging malnourished. Alam niyo po ba yung malnourished? Yung mga payat, kawawa. Kasi po hindi balance sa kanilang
kinakain. Ganyan din po ang tao. Pag wala siyang spiritual, unbalance po ang katawan ng tao. Kung meron kang pagkain, kailan meron kang salita ng Diyos. Araw-araw, kaibigan. Hanggat nabubuhay ka, hanggang dumating yung iyong kamatayan. Ganun po ang paglilingkod sa Diyos. Si Jesus nga, pagsunod niya hanggang kamatayan eh. Ganito ang nakalagay sa Pilipos. Pilipos chapter 2. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Magkaroon daw po tayo ng kaisipan gaya ng kay Kristo Jesus. Amen. Bakit? Sino ba si Jesus? Naglingkod siya sa Diyos. Sa loob ng 3 taon sa kanyang ministry, sa kanyang ministeryo, sa ibabaw ng lupa. Nangaral siya, nagpagaling siya, bumuhay siyang mga patay, mga lumpo, mga bulag, nagsigaling sila. Lahat, ginawa niya Amen. sa loob ng 3 taon. Verse 6, kahit taglayin niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatili sa kapantayan ng Diyos. 7, sa halip ko sa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang halipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. O, kita niyo? Hanggang saan ang pagsunod ni Jesus? Hanggang kamatayan. Opo. Dapat tayo hanggang kamatayan po ang pagsunod natin. Amen. Kagaya ni Jesus. Gaya na sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 11 verse 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo Jesus. Dapat ganun tayo. Magkaroon tayo ng kaisipan na gaya kay Kristo sa kanyang pagsunod hanggang kamatayan. Dapat ganun din po tayo. Amen. Kaya si Pablo po hanggang kamatayan ang kanyang pagsunod. Hanggang kamatayan. Dapat ganun din tayo mga taong nabubuhay sa pananampalataya. Hanggang kamatayan po ang pagsunod natin. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Tandaan mo, kaibigan. Wala naman po tayong magagawa. Wala naman tayong kapangyarihan bilang mga tao. Nilalang tayo ng Diyos para sa Kanya. Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Kaya pala tayo nilalang ng Diyos. May layunin ng Diyos para sa atin. Unang Korinto 6:19 at 20. Ganito ang mababasa. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yung palang katawan nakikita nyo ngayon sa akin, ang sabi ni Pablo, hindi ninyo yan paghahari. Yung katawan na yan ang nagmamayari ng Diyos. Kaya pala tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kalwalatian, sa kanyang, anong nakalagay? Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Amen. Paano mapaparangalan ng Diyos? Kung hindi mo ginagamit sa Diyos ang iyong katawan, kaibigan, na paghahari ng Diyos. Nabubuhay ka sa sanlibutan, makamundo. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Kayong mga nakikinig, nanonood ng video ito, kung hindi niyo pa sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na, kaibigan. Isuko na po Amen. ninyo. Kasi wala naman po kayong magagawa, wala tayong magagawa. Bilang mga tao, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, wala kang magagawa, kaibigan.
Pero pag sinuko mo ang buhay mo kay Jesus, si Jesus ang may magagawa para sa buhay mo, kaibigan. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin Salamat po. na dapat kami lagi mapagpasalamat sa iyong kabutihan Maraming sa salamat araw-araw po, na Lord. aming gawa sa aming buhay. Salamat po. Tinuruan mo Salamat kami, po. matyaga mo kami tinuturuan, Panginoon Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Ito siya. Yung Sabado, dinadalaw po natin siya upang dala ng salita ng Diyos. Tinatanggap ko po lahat. Amen. Yan, tinatanggap niya po. Amen. Yan ang maganda. Sana ganun din tayo, kaibigan. Tanggapin po natin. God bless us po. Barangay Amen. 104. Kung gusto niya po siyang pasyalan, dito lang sa Tondo. Dito sa Tondo, Manila. God bless us po. Bye. Amen.